Ganun pala yun. Naninervous ka pag may binabasa pala eh. Welcome back to our episode. This is part 3 or season 3 ng buhay ni Miss Katrina. Alam niyo po, minsan ang pinakamabigat na laban ang siyang nagpo-produce ng pinakamalaking faith. So Kat, tell us about what is the biggest challenge na dinaanan mo sa buhay mo that produces the faith that you have right now. Nako, ang dami. Sige, mag-start tayo nung pinanganak ko yung si Reyna D, yung bunso ko. Normal delivery, ako lang mag-isa, kasama ko lang yung pinsan ko. Tapos in the process, kailangan ko ng paper sa asawa ko na hindi niya maibigay kasi wala pa siyang passport nun eh. Kasi 'di ba, pag wala yung tatay dito, kailangan mag-i-stand siya ID yung passport niya. True. So, kailangan may sulat na no objection siya, ganun-ganun. Okay. So, natagalan. Dumating sa point na pag nasa school kami, syempre, bit-bit ko yung anak ko while I'm working sa madaling araw. 4 a.m. pumapasok na ako to prepare the exam. Bit-bit ko yung anak ko, pinapasuso kong ganyan habang nagbo-work. Ngayon, ang masakit doon, kasi wala siyang papel. Siguro mga until September, wala siyang papel. Tapos alam mo yung pinagtatawanan ka ng mga kasama mo, maglalakad sila sa, hindi ko nasasabihin kung sino sila, basta marami silang maglalakad, palakad dun sa office, sasabihin, walang papel yung anak niyan eh, yung ganon. But I always say to God, in time, kasi hindi naman ako takot eh, may asawa naman ako, and so what, wala asawa ko, legal ako, na nagbuntes, diba? So hindi ako takot, God, I know someday, I will have yung paper ng anak ko. So, until na-process ko siya, kasi dito, madali lang kausap yung mga matataas na posisyon eh. But hindi ko yun alam. Akala ko sa ibang window, pag nag-hindi sila, hindi. Eh ako, I love the conversation, yung makapagkwentuhan. So, dun mo kasi malalaman na pwede pala. Pwede kung dumirekta dun sa manager, sa mas mataas pa, para dun sa anak ko. So, I discuss about it. Hanggang sa pasuna pala yung papel nung yung asawa ko, yung kanyang passport, even sa consulate natin, gagawin din nila whatever they want. Yung vice consul, kinausap ako eh. Ikikwento mo rin, ilalahad mo yung buhay mo. Bandang huli, sabi niya sa akin, nagmahal lang ako. Kasi tatanungin din, tunay mong asawa, yung passport ng asawa mo, kahit sabi mo, yung posisyon niya, maganda pa, double check din nila yung passport nun kung legal. Okay. So, in the process, wala pa rin. Hanggang sa dumating na yung panahon na nag-amnesty. Doon ko na in-apply si Bunso. Then sinabi ko sa anak ko, magaling anak ko online, nag-apply na rin siya. Yung asawa ko nakika-operate na. So yun na siya. That time nakakatawa yung Panginoon kasi even your hardest part ng buhay mo, na ganun yung nangyayari. December noon, tapos November, yung anak ko nag-board exam. Pasado, tapos si Reyna D, meron na siyang visa. Ang sakit nun sa nanay na walang visa yung anak mo. Tapos meron pa magsasabi na wala siyang papel, parang ayaw kang kasama. Siyempre, anak ko yan eh. Masakit para sa akin, lalo na pag anak mo. So, yun. Tapos hanggang sa, eto na naman, nangyari, nung nag-resign ako sa school, akala ko it's enough. Kasi, top of the loan ako ng top of the loan. Hindi ako naiya aminin kasi nga, naging waldas ka eh. Hindi ako yung tulad ng OFW na puro dilata kinakain, makapagpadala lang sa Pinas. Hindi ako ganun. Kasi yung nanay ko, able naman sila eh. Siya, meron siyang pension. Tapos ang masakit dito, after ko nag-resign, hindi ako ready financially. Tapos yung utang ko pala sa bangko, it's not enough. Kaka-top of the loan ka. Uwi ko, top of the loan para may pera ka. Tapos wawaldasin mo lang din pag uwi. Tapos, yung loan na yon hindi yun enough nung nag-resign ako. Binayad ko lang buo sa bangko, so wala akong hawak. Hanggang sa magbi-visa na kami. Naging ko yung galit ako sa pera. Pag 500 lang pera ko nang may work ako sa wallet, galit na ako niyan. Uutang ako sa 15%, ang tawag doon? Yung tubo. Bukod pa, may credit card ka. 5,000 lang naman yung credit card ko.
Tas yung salary mo parang odd even. Salary mo malaki nga, utang ka na naman. Hanggang sa nung nag-resign ako, nagsawa ako umutang. Nawalan kami ng papel, 2 years and a half. Doon ko na kinausap yung Panginoon. Kasi Wait lang. Bakit ka ba nag-resign? nag-resign ako kasi feeling ko gusto ko nang umuwi. Uwi Dahil, na sana kayo. di ba may mga kasamahan ka na hindi mo alam na i-report ka sa kadat lang ng anak mo. So, yung ganon. So, mapapatawag ka sa office na yung kalat ng anak mo, ganito. So, it's Dahil not about nasa school si Reyna D. Oo, Ay, nasa nag-aaral school na siya. kami, tapos hati-hatian yung sharing sa bahay. So, may nagreklamo Mga about sa kasama mo oo, pala oo. sa school. Okay lang naman yun eh. Talaga naman eh. Pero, hindi about yun sa work ko. So, I felt so, yung pwede mo akong pagsabihan, pero hindi sa maraming tao. Sa mataas na posisyon na yon, yung pinakamataas doon sa school, pwede mo akong pagsabihan. Di naman ako ganun ka-pride eh. Pero, yung tayo lang sana, hindi eh. Ang daming tao eh, sa harapan nila. So, I felt so devastated. Even nag-usap pa kami. Nagka-conflict ka sa school, Oo. kaya you decided to Resign. resign. Oo, hindi na okay eh. How you face everybody, makita yung mukha nila. Especially at the time, yung ugali ko, ayoko na makita ang mukha nyo. Medyo ma-pride ka pa Oo. that time. Tsaka nanumpa talaga ako paglabas ko after nun. Lahat kayong ginawa. Kasi wala naman akong ginagawa sa kanila eh. Kalat lang talaga yun eh. Hindi ako ganun kasama. Nanumpa talaga ako na lahat kayo na ginawa nyo ako ng ganito. God knows. Kayo nang bahala. Ganon. Ganon ako dati. So, you decided to resign because of anger at Oo. pride. That's Kasi why hindi ka na masaya. ready. Oo. Hindi ka ready. And then, ang plan mo nun is uuwi na kayo. Ganun. Uuwi na sana kami. Pero hindi yun nangyari. Kaso, iniisip ko yung utang ko sa bangko. Okay. Kasi, ako talaga yung taong, utang mo yun eh. Hmm. Ba't di mo babayaran? Kahit sa mga tao, kailangan babayaran din siya unti-unti. Kung meron naman, why not, di ba? Hindi ako para takbuhan sila. Kaso, hindi yun yung gano'n nangyari. Talagang, ang tagal magbigay ulit ng amnesty kasi usually 5 years lang. Ito inabot ng 6 years. I mean, hindi ka nag-try maghanap ng work? Kung nag-decide ka Naghanap na part-time, hindi part-time. na ako. Ay, oo, hindi. Nag-relax muna ako. Okay. So, sobrang pag-relax ko, 1 Naging month lang 5 pala. years na. Oo, parang yung relax ko eh, yung sumobra Sobrang naman. relax. Hanggang sa wala ng, it's not Provision, enough na. oo. Oo. So, Naubos na yung bank mo. oo. Kumbaga. Doon ako, wala naman talagang ipon eh. Oo. Pero I mean, malakas kung ano yung meron ka oo, sana. Pero malakas ang loob ko pa rin na mag-rent. Hindi ako magre-rent sa bed space. May nagsabi, mag-bed space ka lang. No, kasi may anak ako eh. Mm. So, partition pa rin ako and in that na changes, ang hirap pala. For 15 years, nasa maganda kang compound ng tinitira mo sa loob ng maganda. Sa isang era na pinaka-posh dito sa Dubai. Tapos mapunta ka sa partition. Sa partition na hindi mo ine-expect, puro Pinoy. Yung mantika mo magagamit na walang paalam, yung itlog. Para sa akin kasi, para ka nang ninanakawan, hindi ko yun matanggap. Maglilinis ka ng pinagkalat nila, okay lang, bandang huli, gano'n na naman. But, hindi ko alam na may purpose ang Panginoon dahil Parang sa nangyayari sa down akin. ka na pala na. Oo, hindi ko pa Diyos. yun naisip, no? Nahihumble niya ako. Kasi mapagmataas ako eh. Pag medyo tatanga ka sa exam na ginagawa namin, kasi at the end, sa akin lahat yun eh. Kung may mali, yung uutusan kong mag-print, sa akin ang bagsak nun. So, pag tatanga, may mga mali, pinapahiya ako sa harap ng tao. Which, I don't even realize na gano'n na pala ako. Kasi may part Yun na na pala pala akong narating gano'n. Oo. And this time, pag walang-wala ka, tae ka na sa ibang tao. Yung parang, sorry for the word, yung parang wala ka ng kwenta. Yung ang dami mong kaibigan. Yes, oh. Di ba tae ko, basahan. Yung hindi ko parang matanggap. Kasi hindi ako mapagbarkada sa Manila eh. Kasi mahigpit sila eh. So I was not exposed there. Sa
lalo na sa lalaki, ayaw ng mga tsahin ko yan, no? So, lagi lang ako nakikinig daw sa babae. Kolehiyala kasi siya eh. Oh. Tapos, hindi naman. Tapos, nung nandito na, hindi ko ina-expect na may mga iba't ibang klaseng tao. No? Na mas matindi pa. Na hindi ko alam kung anong klase sila. Doon ako hinumble ni Lord. Doon niya ako, syempre, walang-wala ka na. Sinong tatakbuhan mo? Pag may Yeah. pera ka, wala kang pakialam, wala kang paki kay Lord, no? Ano lang ako, church goer. Pag sinabing magsimba tayo, normally simba every Sunday, rosary pa noon. Rosary sa gabi, kami nung ka-roommate ko. Pero at the end of it, hindi ka malalim. When you're hearing the word of God, parang wala lang. Pasok dito, church goer, tas hearing the word of God, pag ganon, dito. Tapos until nanikluhod na ako sa Panginoon, wala na akong kakampi, siya na lang, parang wala na akong choice, kung hindi tawagin siya. So God is so good na in the process pala ako. Until na-meet ko yung si Ann, yung kapartition ko, doon na siya nag-share kung anong church siya pumupunta. So, doon nag-start na meron na akong ina-attendan na church na naging regular. Tapos, doon mo narinig yung mga sinasabi na dapat mong lakaran. Na akala ko kasi ako yung magaling. Ako yung magaling dahil nagagawa ko lahat ng exam nang walang mali. Akala ko kakayahan ko yun. Yun pala nanggaling yung lahat sa Panginoon. We are nothing in this world kung wala tayo sa Panginoon. Yung mga times na I felt so empty, yun na pala yung kailangan ko ng Panginoon eh. Kasi akala ko matapang ako. Akala ko kaya ko lahat. Akala mo kaya mong tapalan yung mga kaibigan mo ng pera, samahan ka lang. But in those time, kaya niya ako binigyan ng Reyna D. Kasi doon ko ma-feel yung complete na may kasamang Panginoon. Kasi this time, na lumalaki siya, marami kong pagkukulang sa anak ko sa Pinas. Ito yung time na gusto ko, kung pwede, perfect. Lalaki siyang perfect, na may takot sa Panginoon, na hindi matutulad sa yung akala mo may pera ka, akala mo laging ganun yung buhay mo. Siguro sabi ni Lord, matigas ang ulo ko. Kailan ako matututo? Kailangan niya ako isadsad financially. Kasi no, pag ako naglalakad, nung nagtatrabaho ko, talaga naka-chin up ako. Siyempre, nasa international school ka. Anong kulay ng bag ko, kulay ng sapatos ko, sa feeling. Pero hindi talaga ako mapag-ayos. Ganito lang ako. So, feeling ko ganun. Siyempre, yung pride ko, without my knowing again, masyado na palang mataas. So, kailangan na akong ibaba ng Panginoon. Although, yung nanay ko, lagi niyang sinasabi, be humble. Pero minsan matigas ang ulo mo eh, no? Matigas ang ulo ko, masyado naman ako nag-gain ng confidence. Kung dati wala, over akong confidence dito sa school kasi talagang maganda yung samahan ng boss mo, maganda yung salary mo, yearly maganda yung increment ko. So, hindi ko... may tissue tayo. Hindi ko naisip na, kasi kinokontrol ko yung iyak ko, guys, kasi baka wala na akong masabi, iyak na lang ako. Pag magugol ako dito, magulat kayo. Kailangan ko i-contain yung sarili ko. So, para ma-explain ko. So, ganun ako hinumble ni Lord. Alam niyo, kung tumingin ako dati sa tao, from head to toe, pag di kita type, di kita papansinin, no? Paki ko sa'yo. Lalo na pag babadoy-badoy ka. Pero this time, syempre ngayon, nag-ayos lang ako, guys. Kasi may interview, para maganda naman tingnan. But I want more to be simple. Kung dati, paborito ko yung Mall of the Emirates. Paborito namin na anak ko, ang supermarket namin, it's only Carrefour. But this time, hindi. Yes, totoo yun, no? Yeah. Sa mga subscribers natin. Sikat po, hindi yan siya namimili sa mga maliliit na bakala. Hindi niya yun alam. Alam lang niya MOE. Ganun siya ka-level up talaga. Diba, Kat? So, ngayon, mas na-appreciate ko. Even yung anak ko, no, sasabihin niya ganito. Kasi syempre, nasa international school siya, pumunta sa partition. Sasabihin niya, Mama, you're saying this is a house? This is not a house. It's only a room. And why are you always cleaning the bathroom? It's a lot of people here. Sabi ko sa kanya, ang arte mo kasi, syempre Inglesera pa siya, galing sa international school, maarte ka kasi, ayaw niya nang may mancha sa banyo. Kasi nasayo naman siya, kahit may kalat siya dun sa bahay dati, malinis yung bathroom.
So, mga ganun siyang level. Ngayon, I want her to be humble, na lahat ng gagaling lang sa Panginoon. I want her to be, the center of her life is yung Panginoon kasi we are nothing in this world. So, yun yung masaklap. Pero ngayon, okay na kami. May regular na kaming visa. Sabi ko pa nga sa anak ko, pag may pulis, anak, wag kang titingin sa pulis kasi wala tayong papel. Kaya diretso lang ang tingin niya. She understand. This time, kung hindi ko nakakausap yung mga anak ko sa Pinas, this time dun sa bunso, even she's still young, at the age of 3 or 2, I lay everything to her. And I was so blessed. Meron akong babysitter sa kanya na talagang yung para kaming magkapatid kung magturingan. Hanggang 3.5 years na sa akin siya. Sa dati kong buhay, baka sabihin nila, banal-banalang ka, di ka na makasama. Ayoko nang ganon. I had to, ewan Choose ko, your friends siguro na-feel wisely. ko na, yung level ng buhay mo, kasi mag-50 years old na po ako ngayon, and I'm proud to say that I will be Wow, 50 years old. Golden na pala Yes, si this Kat. year. So, pag nagkakaedad ka na, mas gusto mong tahimik na buhay. Ayoko ng buhay artista na ang gulo-gulo. Gusto mo, you have peace. But in the presence of God, There's peace. this time, I have peace. So, gaano ba katagal yun nung wala kayong visa? Gaano katagal yun? Magti-3 yata. Oo, magti-3 years din. So, during that time, talagang very careful kayo. Oo, no? grabe. Tapos sabi ko sa Panginoon, Lord, kasi syempre, no, pag sinasabi sa church, checkin natin ang mga sarili natin, baka meron tayong attitude na kailangan pang baguhin. I ask God na naman, Lord, aray, kasi pag may ganong sermon, aray. Oo nga, Lord, bakit parang tagal ng amnesty? Kasi dito, every 5 years, ba't naging 6 years? Meron pa bang kulang o kailangan na ba namin umuwi? Yun, kailangan ba namin umuwi? Although pumunta naman dito yung family ko, yung anak ko, tsaka yung asawa ko, pinapauwi talaga kami. But that time, wala kaming papel eh. Paano kami uwi? And I cannot discuss sa asawa ko na parang, ba't kailangan ko pang sabihin, alam mo naman, pumunta sila rito, pinapauwi kami na naman. Ako yung ma-pride at sinabihan ko pa siyang from head to toe, sayong na pera mo, tsaka posisyon mo. O ngayon, kinain ko yun. Kasi this time, I asked him na mag-share ng tuition fee sa anak ko. Tingnan nyo, kaya kailangan maging maingat tayo sa mga sasabihin natin. Kasi what you sow, you will reap. So, yun yung time na kailangan mong maging matatag eh. May mga part-time and God is so good kasi binigyan naman niya ako ng kakayahan para magkaroon ng mga part-time at yung mga tao sa church na talagang we are so blessed na kahit you don't ask them, may ibibigay, si Lord ginagamit sila kung ano yung pangangailangan mo. Dati, di ba, magpe-pray tayo yung maman. This time, yes, bakit hindi? Kung ibibigay ni Lord, pero wala na ako dun sa material things. Kasi di ko nga nadala no lumipat ako sa partition yung mga bongga kong bag eh. Pati yung signature kong shoes. Naiiwan yung sa nilipatan ko kasi wala nang space. So, I just realized, walang halaga yung material. Nawawala din. That's true. So, meron ako mga series of questions based dyan sa... Hindi pa pala tapos. sa kwento Akala ko mo. tapos na. I mean, inline lang naman to. So, kung ikukumpara mo yung sarili mo noon at ngayon, ano yung biggest difference? Yung biggest difference, I have contentment na. Hindi na ako umaasam sa... Ewan ko ba, pag may sales sa mall, Dati. hindi ako na-attract. Dati una ka doon. Oo. Tsaka pag nag-ask yung may kailangan yung anak ko, talagang hahanapin ko yung tatak na yun pag nilabas yung rubber shoe sa market. 3 mall. This time, ayoko ng malalaking mall. Na-appreciate ko hindi ako bibili ng damit eh. Actually, na-appreciate ko lang yung pumunta sa grocery, mamili ng kakainin, of course, masaya na ako. Kasi dati, even hindi yun yung kakainin ko. Dahil may pera ka, you don't look for the price, of course. Dahil mayabang din ako, no? Ba't ako titingin sa price? Kaya ko yan. But this time, hindi. Kung ano lang yung needs ko. Kasi, sa akin, much better kung ano yung mabigay ko sa Panginoon eh, kesa sa material things.
Yung time ko, at this time, meron na akong ministry sa church, na teacher din ako, nagtuturo sa mga bata. So, yun yung mas ini-enjoy ko, and I want more to have time. May priority ako. Dati, yung Panginoon, diyan ka lang sa tabi, di kita priority. Pupunta ako sa party-party. This time, no. Walang party-party kung meron akong... So, stewardship, no? Yes. Natutunan mo na yung essence ng stewardship. That's really good. So, ito naman. Ano ang definition mo ngayon ng isang strong woman? Ang definition ko ng strong woman, of course, Myself. yung humility. Hmm. Magkaroon ka ng pagkabumbabang loob, tapos yung pahalagahan yung time. Kasi katulad ko sa mga anak ko, mababalik ko pa ba noon? Nung maliliit sila, na gusto ko silang yakapin. Ngayong malalaki na sila. Meron na sariling pamilya yung eldest ko. Pero I'm so proud of her. Kasi yung pagkukulang ko bilang nanay, ginagawa niya talaga. Tsaka I really pray to God na hindi mangyayari sa mga anak ko yung maghihiwalay sila. Masakit sa'yo yun as magulang. Kasi it's generational curse, di ba? Mangyayari yung nangyari sa amin ng asawa ko, sa mga anak ko. But sa wisdom na meron ako ngayon sa Panginoon, to hear the word of God, hindi mo yun, pinagpe-pray mo yun sa panahon hindi mangyayari. That's why, yung anak ko, meron siyang asawa na family-oriented. Tapos yung anak ko talaga nagsisikap siya para sa family, silang dalawa. Talagang siya make time sa kanya anak at siya may kasambahay. Yun talaga yung prayer ng magulang, na makatapos silang mag-aral. Kahit ang layo ko sa kanila, dinadaan ko lang talaga sa prayer kasi walang imposible sa Panginoon eh. Kung ano yung gawin sa kanila. Kasi etong si Bunso, alam niya na kasi maliit pa lang nasa church na eh. Okay. Miyak na naman ako, pangalawang iyak na to. A strong woman is crying. Okay. So, being in this position now, ano ngayon ang pangarap mo? Pangarap ko, yung... From this time to the near future, ano ngayon yung nilulook forward mo? Ano yung ini-aim mo? Of course, yung ini-aim ko kasi may bunso pa ako eh. Ako talaga kasi, meron pala akong eyebrow. Ako talaga kasi hindi ako, katuwiran ko ayoko umasa sa mga anak ko. Kahit gusto na akong pauwiin, kasi may bunso pa ako eh. Ayoko maging burden nila, yung kapatid nila. So, ang pangarap ko, makatapos si Bunso. Okay. Tapos, syempre, lagi naman siyang magkaroon ng path na sa magandang buhay na merong Panginoon. So, yan ang ano mo Simple ngayon? lang yung sa ano kanya, ko eh. kumbaga sa anak mo para ang sa pangarap mo. anak ko lang talaga. Tsaka yung good health. Amen. Pati sa nanay ko na mag-87 years old sa family. Okay. So, next question. Ano ang ibig sabihin ng success para sa'yo ngayon? Yung success, yung meron kang peace of mind, Mhm. tapos meron kang Panginoon sa buhay mo, tapos yung meron kang simpleng buhay, masaya, tapos kasama mo yung mga anak mo. Siyempre, I'm still hoping na in the near future, magkakasama-sama rin kami. Yun na yung sa akin na success. Hindi ako masyado naghanap ng masyadong, as of now of course, yung business mas lumaki pa. So, yun lang. Kasama rin na makatulong sa iba. Amen. So, ito. Kung merong babaeng nanunood ngayon na dumadaan sa parehong season na mga dinaanan mo, ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Ito ang salamin. Oo, kaya titingin ako dito sa camera. Makikipag-usap ako sa inyo ngayon. Sa mga babae especially, no, you felt so parang kayo lang mag-isa, lalo na pag single mother. Huwag niyo sisihin yung sarili niyo, ba't nangyari yun? I think God has a purpose. Lalo kayong maging matatag para sa anak niyo. Yung, huwag kayong mag-dwell sa past. Ako kasi nagda-dwell nun sa past. Ngayon ko lang na-realize kung kailan magsi-50 na ako na hindi dapat ganun. Kung ano yung ngayon, yun yung dapat nating, hindi, ako kasi paulit-ulit din sa mga nangyari. Dapat pala tayo hindi ganun.
So, ngayon, nangyayari yan, but later on, maintindihan nyo rin kung bakit nangyari, tulad nangyari ngayon sa buhay ko. Tsaka huwag kayong masyadong feel so empty na ang daming pagkukulang sa buhay nyo. Nandiyan ang Panginoon, nalalapitan nyo. Kasi katulad ko, bandang huli, wala kang kaibigan eh. Ang Panginoon lang ang kasama mo sa buhay mo. Na hindi ka pagdududahan, lalaitin, kung hindi lumapit ka lang sa Kanya. At ibibigay niya yung hinihiling mo. Maniwala ka. Just talk to God na mag-isa ka. Pagsisiya mo yung mga kasalanan mo, kasama yun eh. Kasama talaga yun para ma-realize mo. So, dun mo makukuha yung peace. Hindi sa tao, hindi sa material, kundi sa Panginoon lang. That's wonderful, no? Especially yung we just need to keep moving forward. Isa sa mga nabasa kong quotation is that we should honor our past by moving on, di ba? Kasi we cannot turn back time nga, no? So let us just honor those people na nakasama natin, Yes. na let us honor them by moving on, di ba? So, sabi nga, minsan ang pinakamagandang version ng sarili natin ay nabubuo pagkatapos ng pinakamahirap na season. Agree ka ba doon? Agree. Tama, I agree. Di ba? Di ba? So, ngayon, para naman ma-relax ka ng konti, no? Because you've been crying during this full kwentuhan session. Meron akong game. Bago natin i-close yung session natin ngayon, meron akong game na kailangan one word lang yung answer mo. Oh, sige. Kaya Hirap makinig ka dyan. mabuti. Okay. Wala namang timer. Okay. Isang salita na nagdi-describe sa life journey mo. Strength. Isang lesson na sana lahat ng babae matutunan. Mahalin yung sarili. Okay. Ay, 2 words yun ah. Favorite Bible verse? Seek ye first sa Matthew, seek ye first the kingdom of God. Matthew 6:33, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Okay. Ano ang nagbibigay sa'yo ng hope ngayon? Hope? Of course, yung mga anak ko. Kasi maliit pa si Reyna D, 9 years old lang siya. Okay. Ano ang biggest blessing mo today? Blessing ko today, yung ma-share ko ngayon sa K-Crown TV, yung testimony ko sa buhay ko. And I hope yung mga feeling sila lang ang naiiwan sa mundo, makakatulong ako sa inyo pag nakita nyo tong aming sa YouTube. Kwentuhan. Okay. So, complete this sentence. Faith is blank. Faith is strength. Okay. Being a mother means? Being a mother is happiness. Happiness. Ito. An extraordinary life is? An extraordinary life is love. Is love. Pwede ba yun? Love. Yeah. Pwede yun. Wala namang maling sagot eh. So, Ewan ko ba't love na sagot ko, pero gusto ko love. ito, rapid fire. Ito yung closing game. Ready ka na dito. Kung napapanood mo si Boy, Abunda, di ba? Ito yung ginagawa niya. Ito yung rapid fire. Coffee or tea? Coffee. Sunrise or sunset? Sunset. Worship music or quiet prayer? Quiet prayer. Beach or mountains? Mountain. Morning person or night owl? Night out. Favorite Bible chapter? Bible chapter, Genesis. Favorite worship song? Okay, God is so good. Okay. 3 words your children would use to describe you. Never give up. A mother who never give up. Okay. So, thank you so much, Kat. Maraming salamat for opening your heart to us today. Your story reminds us na hindi natin kontrolado ang lahat ng mangyayari sa buhay. Pero lagi nating mapipili kung paano tayo tutugon. At sa kwento mo, nakita namin ang isang babae na piniling manatiling matatag. Isang ina na patuloy na nagmahal at isang anak ng Diyos na hindi binitawan ang kanyang pananampalataya.
Your journey proves that God can bring beauty out of brokenness, purpose out of pain, and hope out of every impossible season. So, Kat, for your final question. Hindi pa pala tapos. Years from now, kapag narinig ng mga tao ang kwento mo, ano ang gusto mong maalala nila? Hindi tungkol sa mga pinagdaanan mo, kundi tungkol sa babaeng naging bunga ng lahat ng iyon. Kung may isang bagay akong gustong iwan sa mga makakarinig ng kwento ko years from now, hindi yung dami ng luha ko o bigat ng pinagdaanan ko. Ang gusto kong maalala nila ay kung sino ako naging dahil sa kabutihan at katapatan ng Diyos. Ayokong maalala bilang babaeng maraming problema. Gusto kong maalala bilang babaeng hindi sumuko sa bawat pagsubok. Natutunan ko ang plano ng Diyos ay laging mas mataas kaysa sa plano natin. Minsan, hindi natin naiintindihan kung bakit pinapayagan niya ang sakit, ang paghihintay, o pagkabigo. Pero, totoo ang sinasabi sa Isaiah 55 verses 8 to 9. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways. Kapag binitawan natin ang sarili nating plano at magtiwala tayo sa Kanya, doon natin makikilala na mas maganda pala ang isinusulat niya para sa buhay natin. At bilang isang nanay, gusto kong maalala ng mga anak ko na hindi ako naging perpekto. Pero pinili kong maging tapat, pinili kong ituro sa kanila ang Diyos sa pamamagitan ng buhay ko. Dahil naniniwala ako sa pangako ng Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Hindi lang natin sila pinalalaki para maging successful. Pinalalaki natin sila para makilala, mahalin, at sundin ng Panginoon kaysa sa lahat. Kaya sa lahat ng nanonood na may pinagdadaanan ngayon, ito lang ang gusto kong sabihin. Huwag kayong susuko. Baka akala mo, tapos na ang kwento mo. Pero, baka nasa gitna ka pa lang ng sinusulat ng Diyos. Ang pain mo ngayon, pwedeng maging testimony mo bukas. Ang luha mo ngayon, pwedeng maging pag-asa ng ibang balang araw. Manatili kang matatag, patuloy kang magtiwala dahil kapag hawak ng Diyos ang buhay mo, walang pagsubok ang masasayang, lahat ng iyon ay gagamitin niya para hubugin ka at gawing babae na may matibay na pananampalataya, magandang karakter, at buhay na magbibigay ng inspirasyon sa maraming tao. So, yun lang. Thank you so much. That was so beautiful. Thank you for joining us on another episode of Ordinary People, Extraordinary Journeys. Today, we've been reminded that extraordinary people are not those who have perfect lives. They are ordinary people who choose to trust an extraordinary God. Because every life has a story. Every story has a purpose, and every extraordinary journey begins with one step of faith. So see you in our next episode here on K-Crown TV.